Hi everyone, our Bible verse for the day is all about Isaiah 53 verse 4 to 6. Ang sabi dito, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Ang sinabi dito, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang ligaw. Bawat isa sa atin ay lumilihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. So, ang katuruan natin is God hate sin. He demands justice. Walang kasalanan na pwede natin gawin na hindi paparusahan ng Diyos. Lahat ng kahit simpleng kasalanan, ng wapit tayo, gumawa tayo ng karamihan, maliit, malaking kasalanan, lahat ng yun nakaligtas, nakasulat. Kumbaga, sa libro ng Diyos, sa hustisya ng Diyos, walang kasalanan na hindi parusahan. Walang mga kalusot. Sa hustisya ng Diyos. God hates sin. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan dahil siya ay banal. Ang Diyos, walang bahid na kasalanan. So, walang karampatang imagine, He demand justice sa pagdurusang naramdaman niya dun sa cross. Kaya, yung mga kasalanan natin, may karampatang kaparusahan. Kumbaga, tayo bilang tao, pag nakakita tayo ng pag nakaranas tayo ng injustice sa buhay natin, gusto natin ng justice. So, what more pa kaya yung ating Panginoong Diyos, diba? Nakagustuhan niya na magkaroon ng justice. Siya pag nakakita siya ng kasamaan, paglabastangan sa kapwa, pagpatay, ang Diyos mismo humihingi ng hustisya. At siya yung magbibigay ng hustisya. Hindi man dito sa lupa, pero sa kabilang buhay, mayroong hustisya. God hates sin and He demands justice. No? Ito yung kagandahan ng loob sa atin. Dahil bagamat tayo parusahan, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, gumawa ang Diyos ng kaparaanan upang hindi tayo maparasahan. God condemn sin in the body of Christ. Yung kasalanan natin pinarusahan sa katawan ng Panginoong Hesukristo, na imbis na tayo ang sumulo ng kaparusahan, pero siya, Hesukristo, ang sumulo ng kaparusahan ng hustisya ng ating mga kasalanan. God condemn, pinarusahan, hinatulan ng ating mga Diyos, lahat ng ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay mananalangin sa ating Panginoong Hesukristo, para yung, alam mo yun, hindi tayo nanampalataya. Ano mo, duharating pa tayo sa point na kinalimutan natin yung mga ginawa niya. Hindi tayo nanampalataya sa kanya at kinalimutan natin yung mga ginawa niya para sa atin. Ay walang bisa sa atin. Ibig sabihin, hindi natin tinatanggap yung ating Panginoong Hesukristo sa cross. So, mag-isa kang humarap sa hukuman ng Diyos at walang magtatanggol sa iyo. Yung listahan ng Diyos ng ating mga kasalanan, walang sasalunan para sa iyo. Ikaw ang sasalunan.
Dahil sa kagandahan ng loob, isinugo niya yung ating Panginoong Hesukristo. At itong mga talaan to, ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kasalanan natin inilagay sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung binugbog, pinarasahan, nakaranas ng paghinagpis at paghihirap. He was fierce for our transgression. Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasamaan. God condemned sin in the body of Christ. At God crushed the Son to save the children. Ang isa lang anak ng Diyos, isa lang yung Son of God. Si Jesus lang. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos Ama at pag-ibig sa atin, yung Panginoong Hesukristo, nag-volunteer siya na siya yung sumulo sa kaparusahan na mga tao naging anak ng Diyos. God crushed the Son to save the children. At napakalaking opportunity yun para sa atin na ma-save tayo. Na dapat tayo nandun, dapat tayo naparusahan, dapat tayo yung hinahagupit. Pero kinalooban ng Diyos na ang kanyang kaisa-isang anak ang maparusahan para ma-save tayo, para masalo tayo. Para sa atin, upang yung mga tao makasalanan, nakatulad na ako, bawat isa sa atin, God is mailigtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung good news. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos dahil lahat tayo makasalanan at kinamumuhayan ng Diyos. At hanggang di tayo nagsisisi sa kasalanan at tanggapin ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay, ang puot at galit ang sustinasyon ng Diyos ay mananatili sa atin. Yung nakasulat sa John chapter 3. Ang galit at puot ng Diyos mananatili sa atin. Pero kung tatanggapin natin ang ginawa ng ating Panginoon ng Jesus din sa krus ng Kalbaryo, lahat diyan napawi. Lahat ng galit at hostisya ng Diyos napawi at nawala sa atin. Ang tinira sa atin is yung pure love, grace of God, and that is the gospel. So, dito is sa application natin, believe Jesus before. So, nakita natin na ganun kagrabe yung kasalanan natin. Imagine mo, no, kung papanoorin mo, alam mo yun, kung titignan mo, nalaman mo ngayon na siya yung nagdanas ng kahirapan para sa atin. Huwag mo hayaan na mabaliwala yung paghihirap niya doon. Huwag mo hayaan na mabaliwala yung sacrifice niya para sa iyo. And hope meron kang natutunan at ma-realize mo lahat ng bagay na ginawa niya sa krus para sa iyo, para sa ating lahat. Thank you everyone, and God bless.